At saka iwan ka na lang nila. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Radio. Ako po si Tim Laderas at ako po ang makasama nyo ngayong araw. Bago po natin talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at hanap buhay sa ating bansa, syempre batiin muna natin ang ating mga kamanggagawang tagapakinig ng Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream sa aming Facebook pages, the Department of Labor and Employment at AFP Radio DWDD official FB pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Kumusta mga kamanggagawa? Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng Abril at talagang summer na. Talagang grabe ang init ng panahon. So, syempre dahil sobrang init ng panahon, pinaalalahanan po natin ang ating mga kamanggagawa. Pati na rin syempre yung ating mga employers na siguruhin ang pagbibigay ng kaukulang pansin para maiwasan ang heat stress sa mga lugar paggawa. At para sa mga nakamiss o hindi nakapanood ng aming episode patungkol sa heat stress,
muli po naming ihahatid sa inyo ngayong umaga ang aming naging panayam kay Occupational Safety and Health Center Executive Director Jose S. Maria Batino patungkol sa heat stress. Kaya't manatiling nakatutok para muli niyong mapanood ang aming naging episode para maiwasan ang heat stress sa lugar paggawa. Bago tayo dumako dyan, good news muna tayo. Umpisahan natin ang good news sa Cagayan Region. Mahigit 100 Cagayanos nakakuha ng trabaho sa job fair ng Dole CESA. Nasa 130 job seekers ang magkakaroon na ng trabaho matapos silang ma-hire on the spot sa isinagawang job fair ng Dole Cagayan Field Office katuwang ang Cagayan Economic Zone Authority o ZESA sa Santa Ana, Cagayan. Ang job fair na isinagawa nitong nakaraang buwan kasabay ng ika-29 na anibersaryo ng ZESA ay may 443 alok na trabaho. Kabilang sa mga trabahong ito ay accounting staff, IT staff, HR assistant, cashier, part dealer, shuffler, slot attendant, housekeeping, driver at nurse. 9 na employers naman ang sumama sa job fair kabilang ang Succeed Asia Ventures Incorporated, High Source Services Incorporated, Kui Business Services Incorporated, Pacific Solutions Management, Eastern Hawaii Company United, Pax Asia Information Corporation, Shansui Property Management Corporation, Pacific Marianas Leisure and Development Incorporated, at Alpha Fortune Management Solutions Incorporated. Ayon sa Dole Cagayan, umabot sa 732 aplikante na nagnanais makakuha ng trabaho ang nagpalista sa nasabing aktibidad. Sumailalim din ang mga aplikante sa isang oryentasyon tungkol sa General Labor Education at Dole Labor Advisory No. 6, Series of 2020, particular na sa pagbabayad ng final pay at pagbibigay ng Certificate of Employment. Mula Cagayan Region, lumipat naman tayo sa Mimaropa Region. Labor Education isinagawa ng Dole sa higit 3,000 graduating students sa Mindoro. Upang lalong ihanda sa pagtatrabaho ang mga mag-aaral na magsisipagtapos sa kolehiyo, nagsagawa ang Dole Occidental Mindoro Provincial Office ng Labor Education for Graduating Student o yung tinatawag nating LEGS sa Occidental Mindoro State College or OMSC. Ang serye ng LEGS ay ginanap noong March 5, 13 at 14 at nitong April 4 at April 5. Nilahukan ng 3,100 at 3 estudyante sa OMSC Main Campus sa San Jose at iba pang campus nito sa Mamburao, Sablayan at Lubang na may kursong Education, Business Administration and Management, Arts, Sciences and Technology, Criminal Justice, Engineering, Architecture at Hospitality Management. Nakasalang naman nitong April 12 ang huling batch ng LEGS sa College of Agriculture ng OMSC sa Murtha Campus kung saan 341 estudyante ang lalahok. Ang LEGS ay isang seminar na tumatalakay sa basic labor relations, general labor standards, tamang minimum wage sa mga rehiyon at sektor, at ilang kapaki-pakinabang na impormasyon kung paano mas maging employable. Ito ay isang component ng Dole Labor Education and Employment Services o yung tinatawag nating LEAS program.
Layo nitong ipaalam sa mga susunod na henerasyon ng mga manggagawa ang kahalagahan ng work ethics, ang pagkakaroon ng produktibo at disenteng trabaho, ang kanilang mga karapatan at obligasyon, at mga kaganapan sa mundo ng paggawa. At para sa Davao Region, Dole 11 nakipagtulungan sa Gaisano Grand Mall Digos para sa gaganaping Labor Day Job Fair at kadiwa ng Pangulo. Noong 2 ng Abril taong kasalukuyan, pinatibay ng Department of Labor and Employment Regional Office 11, Davao del Sur Field Office, ang pakikipagtulungan nito sa Gaisano Grand Mall Digos sa pamamagitan ng paglalagda ng Memorandum of Agreement. Ang kasunduan ay ginawa para sa inaabangang 2024 Labor Day Job Fair at kadiwa ng Pangulo na nakaschedule sa 1 ng Mayo ngayong taon. Ang MOA signing ceremony na ginanap sa Gaisano Grand Mall Digos ay dinaluhan ng mga pangunahing kinatawan ng magkabilang partido. Kabilang sa mga dumalo sina Dole Davao del Sur Field Office Provincial Head Leo Ariel Pepino, Gaisano Grand Mall Digos Operations Manager Noel Balug, tagapamahala ng Provincial Public Employment Service Office Rolly Impas, Association of Peso Managers President Leonile Escarpe, Senior Labor and Employment Officer at Employment Focal Garnet Lucero, at Labor and Employment Officer 3 at Livelihood Focal Azarina Rosel de los Santos. Ang kasunduan ay nangangahulugan ng isang strategic partnership na naglalayong mapadali ang mga oportunidad sa trabaho at isulong ang entrepreneurship. Ang Labor Day Job Fair ay magsisilbing plataforma para sa mga naghahanap ng trabaho na kumonekta sa iba't ibang mga employer na nag-aalok ng malawak na career opportunities. Kasabay nito, ang kadiwa ng Pangulo ay lalahukan ng mga lokal na magsasaka at negosyante upang mapakita ang kanilang mga produkto sa mga potensyal na mamimili. Ang dedikasyon ng mall sa pagtulong para sa ikauunlad ng komunidad ay makikita sa kahandaan nitong magbigay ng magandang venue para sa parehong job seekers at naghahangad na mga negosyante. Dahil dito, lubos na nagpapasalamat si Chief Pepino sa pangako ng Gaisano Grand Mall Digos na suportahan ang lokal na manggagawa at ang kanilang ekonomiya. Ito rin ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pagpapaunlad ng ekonomiya at paglikha ng mga paraan para sa trabaho at pagnenegosyo. Sa paglagda ng MOA, sinimulan ng Dole Davao del Sur Field Office at Gaisano Grand Mall Digos ang pagsisikap na bigyang kapangyarihan ang mga individual, pasiglahin ang mga aktibidad ng ekonomiya at isulong ang kaunlaran sa Davao del Sur. Ang mga kaganapan sa Labor Day Job Fair at kadiwa ng Pangulo ay patunay sa kanilang ibinahaging pangako sa pagbuo ng isang masigla at inklusibong lokal na ekonomiya. At yan po ang mga good news na tampok namin ngayong umaga. Susunod na po ang aming naging panayam kay Engineer Jose Maria S. Batino, ang Executive Director ng Occupational Safety and Health Center, patungkol sa mga kaparaanan para maiwasan ang heat stress sa lugar paggawa. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 11 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online
I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Like eagles soaring through the clouds with precision and agility, these are the FA-50PH, the Fighting Eagles of the Philippine Air Force. In 2015, the PAF acquired these advanced fighter jets, marking a significant milestone in the nation's journey towards a modern defense capability. Agile, powerful, reliable. As the game changers during the Marawi siege, they leveraged air power to provide decisive advantage for ground forces in the urban battlefield. These FA-50s have also taken to the skies alongside our partner nations, demonstrating their capabilities and fostering stronger relationships. Anticipating the nation's investment in more advanced fighter jets, the PAF is dedicated to securing a future where successive generations will inherit a nation capable of protecting itself, fostering regional stability, and ensuring a brighter and more secure future for all. That's PAF in a minute. See you on our next flight. When the nation calls, the Philippine Army is ever ready to respond. With thousands of soldiers trained and equipped, mobilizing the force quickly and effectively in times of emergency, during disaster, relief operation, and in defense of the nation. More than just a force, the Philippine Army is your protector, your shield, your family. It will stand by your side, shoulder to shoulder, as vanguard of peace and nation building and against adversities. This is your Philippine Army's commitment, its legacy. Army at 127, matatag na hukbong katihan para sa bagong Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Dahil sa mas tumitinding heat index dito sa ating bansa, dala na rin ang ating summer at El Nino season, pinapaalalahanan po natin ng lahat ng ating mga kamanggagawa, lalo na yung mga nasa labas o yung mga kinakailangan magtrabaho sa labas at sa ilalim ng masyadong matirik na araw, na mag-ingat dito sa tinatawag nating kondisyon na heat stress. At para bigyan tayo ng detalye kung ano ba at itong heat stress at pati na rin ng mga paraan para maiwasan ang heat stress sa lugar paggawa, kasama po natin ngayong umaga si Occupational Safety and Health Center Executive Director Jose Maria S. Batino. ED Jomar, magandang umaga at maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Good morning, ED. Yes, good morning team. Good morning Carla. Maraming salamat din sa inyo sa pagkakataon na maging guest muli dito sa inyong programa sa Dole sa AFP Radio. Naalala mo team, I think last time na naging guest mo ako, ibang uniform ko, Employees Compensation Commission. Yes. Ngayon, ang uniform ko naman ay Occupational Safety and Health Center. So, gaya nga ng nangyayari ngayon, ang nagiging buzzword yung heat stress, pero yun yung notion ng heat stress hindi lamang ito doon sa init ng panahon. Pag sinabi nating lugar ng paggawa, ang heat stress ay ang pagkalantad ng isang tao manggagawa sa mga kondisyon o makinarya na nagge-generate ng matinding init. Ilang halimbawa lang nito, Kalating, yung mga ovens, injection molding, exclusion sa mga paggawa ng plastics, tunawan ng bakal, boilers o turbina, yung tinatawag na power generation, dryers at mga baking at cooking equipment. So na-expose din, sa init ng panahon, na-expose din tayo, mga manggagawa, sa heat stress kapag nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw, gaya ng mga construction workers. Buti na lang, hindi tayo construction worker, traffic enforcers, delivery riders, street sweepers, vendors at iba.
Yeah, talaga. Yan yung mga nasa labas. So, ang pagkakalantad sa sobrang init ay dumadagdag sa sariling init ng katawan. Kasi, di ba, may init na yung katawan natin. Kaya nga, di ba, pagka nag-measure ka ng temperature, 36 point something, gano'n. Dahil dito, nahihirapan lumabas o sumingaw ang init ng katawan dahil sa taas ng temperatura sa workplace o sa environment. So, ilan lamang just to name a few, ilan lamang sa sintomas ng heat stress ay yung matinding pagkauhaw. Diba? Kaya dapat lagi tayong hydrated. Yes, pagkabalisa. Minsan, tama. Nalilit. Tubig sana. Tubig lang Wag naman yung mga matatamis na inumin. Pagkabalisa. Pagkahapo. Diba? Yung madali kang mapagod. O kaya pagkahilo. Minsan nawawalan talaga ng malay dahil sa heat stress. Pagduduwal, kasama yan mabilis na tibok ng puso, di ba? Palpitate ba? At pagkalito. So bukod pa dyan, depende din sa disorder. Maaring maka-experience ng isang manggagawa ng pruritic rashes. Yan yung makatiba na gusto mong kamutin. Yan yung mga rashes. Leg cramps at minsan even seizures. So yan ang mga simptomas, Carla at Tim, pagka-involve o merong heat stress. Ayan. Thank you po, Eddie Jomar, sa pag-explain kasi minsan hindi na alam ng mga kamanggagawa kung ano ba yung nararamdaman nila, kung dala lang ba ng init, ganyan, na normal, pagod lang. Pero minsan, heat stress na pala yun. Maganda yung sinabi, Sir Tim, Eddie Jomar, yung sinabi niyo po, no, na hindi lang yung mga nasa labas, yung nakakaranas, nakakaramdam ng heat stress. Minsan kasi, by default or yung mga workplace talaga natin, mainit na siya, tapos mas pinapainit pa po, no, Eddie Jomar, nung panahon natin. Yes, tama. Oo, saka yun kasama sa naapektuhan dito yung mga may medical conditions na. Di ba? Kayo naman dalawa, bata pa kayo, wala pa siguro kayong medical conditions, hindi pa kayo hypertensive, di ba? Wala naman kayong heart or kidney condition. So yung may mga ganon, prone silang maapektuhan ng heat stress. Lalo na may mga sakit sa balat. Ganyan din yung mga taong nagkakaedad na tulad namin, na medyo nasa senior age na. So kami yung mga vulnerable sector pagdating sa heat stress. So maaari ding masabi na madalas ito maranasan ng mga kalalakihan, pero ayaw natin mag-generalize, Carla, Tim, Kaya lang, siyempre, pagka sinabi natin construction workers, traffic enforcers, delivery riders, karamihan predominantly mga lalaki yan. Ayan. So, yun po, Eddie Jomar, nabanggit nyo na po kanina, no, yung iba-iba mga vulnerable yan sa ating heat stress, ganyan. Meron pa po ba tayong mga na-identify na mga sector o mga workers na medyo mataas po yung risk pagdating sa pagkakaroon o pagkakaranas po nitong heat stress? Yun pagka-expose ka sa init. Saka yun sa makina rin, kaya sa manufacturing, di ba? Kasama yung manufacturing, mga nag-handle ng chemicals kasi meron kang mga makina na naglalabas ng init. Lalo na kapag yan ay ginagamit. So, bukod dun sa mga naapekto ng init dahil outdoor ang kanilang trabaho, tulad nga ng mga construction workers at mga delivery riders, kasama na rin yung mga nasa loob, lalo na kung wala kang mga ventilation, di ba? So yung kasama yan. So kailangan ang proper ventilation, lalo na kung kahit ikaw ay sa indoor nagtatrabaho. At dahil nga nabanggit nyo ng Eddie Jomar, no, na mataas din yung insidente ng heat stress sa mga lugar paggawa kasi dahil dun sa mga equipment na ginagamit. Meron po tayong inilabas na labor advisory na nagpapaalala po na may umiiral tayong alituntunin na nakapaloob ito sa Labor Advisory number 8, Series of 2023. Pakibahagi naman po, Eddie Jomar, sa ating mga listeners and viewers, lalong-lalo na dun sa ating mga employers, yung mga nire-recommenda po nating hakbang para maiwasan po yung heat stress sa lugar paggawa. Carla, Tim, bago ko sagutin yan, medyo meron din na kung iduduktong na informasyon, kaya tayo sa Pilipinas ay mas vulnerable sa heat stress kasi nga tayo isang tropical country na nakakaranas lang ng 2 seasons. Wet and dry lang yan talaga, di ba? So mas mataas ang risk ng heat stress kapag dry season.
Ito yung mga buwan ng Abril at Mayo. Okay, kung kailan mababa ang tsansa ng pag-ulan. Pero dahil ngayon ay dumaranas din tayo ng tinatawag na El Nino, di ba? Alam natin na. Dahil sa El Nino, lalong nadadagdagan, tumitindi ang init ng panahon. Kung kaya mas mataas ang tsansa ng kaso ng heat stress ngayong panahon na ito. Tungkol naman sa mga lugar, ayon sa nakaraang talaan, although nababanggit natin yung mga lugar, pero hindi lang limited to sa Tuguegarao, Cagayan, Subic, Zambales, at General Santos City. Dahil nga sa El Nino, marami pang lugar sa Pilipinas ang nakaka-experience na matinding init. So hindi lang to limited do sa mga lugar na yan. Ngayon, sa lugar naman ng paggawa, nangunguna ang construction, manufacturing, power generation, mining, diba? Transportation, at yung mga nasa services sector. Ngayon, babalik na ako dun sa katanungan nyo, yung department advisory natin. Carla, Tim, 2 department advisories na ang na-issue natin dito, no? Ang na-issue ng Secretary ng Labor, ng Department of Labor and Employment. Yung unang advisory, Labor Advisory number 3, series of 2016. At yung ngayon naman po, yung mas current ay Labor Advisory number 8, series of 2023, na pareho naglalayong mabigyan ng hakbang para maiwasan ng stress. Ilan sa mga provision nitong mga labor advisories na to ay yung mga sumusunod. Pagkakaroon ng tamang ventilation. So, yun sinasabi ko, ventilation. Sarap sana kung air condition ang lugar ng paggawa. Pero siyempre, hindi siya air condition, pero dapat may exhaust fan. Merong electric fan. Kailangan kasing ma-exhaust o mailabas ang init sa loob ng lugar ng paggawa. Pagbibigay ng rest break sa mga manggagawa para makarecover sa sobrang init, di ba? So, napakahalaga ng rest break na ng mga rest break na yung 50 minutes sa umaga, 50 minutes sa hapon at yung lunch break natin. Yan yung pagkakataon para makaka-recover dahil sa sobrang init. Pagkakaroon ng adjustment sa location o kaya sa oras ng pagtatrabaho para maiwasan ang dagdag na exposure ng init ng panahon. So, nauso na ngayon yung mga alternative work arrangement, flexible work arrangement. So, kasama yan sa sinasabi ng Labor Advisory na posibleng approach to address heat stress. Yung pagbibigay din ng personal protective equipment na tamang uniform, wag yung makakapal, yung lightweight lang. Di ba? Cotton, di ba? Long sleeves, di ba? Pero cotton siya. Kumbaga sa malamig siya sa katawan. Pagbibigay ng libre at malinis na sapat na drinking water, potable water, hindi man kailangan malamig, basta malinis siya at pwedeng inumin. At pagpapaalala sa manggagawa na uminom ng tubig upang laging hydrated ang katawan. Kasi maraming manggagawa kasi sa sobrang busy nila, hindi ba? Minsan, nakakalimutan nila ng uminom kasi kailangan tapusin nila yung trabaho nila. So kasama na dito ang pag-iwas sa inumin ng alcohol at yung mga sobrang matatamis. So sana naman kayong dalawa, hindi mahilig sa matatamis na inumin, ha? Ako po, hindi po. Hindi ko po masasagot. Hindi mo masagot yung para kay Tim, ha? Iwas na tayo. Oo. Tama. Saka ano ito pa, mahalaga yung... Go ahead, sir. Yeah. Yung mahalaga pa dito yung pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa heat stress. Kasi maraming manggagawa, hindi naman nila alam na yung symptoms na yun pala, heat stress na. So dapat aware sila sa mga information na relevant at responsive pagdating sa heat stress. Pagkakaroon ng emergency preparedness, kung sakali, wag naman sana na magkaroon ng insidente, hindi nag-collapse. So dapat dyan papasok yung emergency preparedness program ng isang lugar ng paggawa. Ayan. So maraming salamat, Sir E.D. Jomar, dahil ibinahagi niyo po sa ating mga kamanggagawa yung nilalaman nitong labor advisory. Nabanggit niyo po kanina, sir, na ito pong mga measures na to, dapat po kinakailangan po ba na para po sa ating mga employers, sir, kinakailangan po ba na meron po OSH program na nakapalob itong mga safety measures na to, yung ating mga establishments po? Yes, Carla, Tim, meron tayong requirement, meron tayong requirement na dapat ang mga kumpanya ay mag-submit sa DOLE ng kanilang occupational safety program. In fact, merong template yan na pwede nilang sundan. So doon dapat nakapaloob yung tinatawag na heat stress management program. In fact, sa mga kumpanya, common naman sa kanila yung nag-hazard identification, risk assessment, and control. So doon nila makikita,
kung ano mga approaches ang pwede sa mga lugar ng paggawa na kailangan ng heat stress management program. Kung saan lahat ng nabanggit nating mga hakbang ay dapat nakapaloob doon sa programa na yon at maaaring ipatupad sa pribado at pampublikong establishment. So hindi lang to pribado pampubliko rin dahil tayo merong standards for the public sector. Yeah. Kung sakali po, ED Jomar, na nais pong humingi ng assistance yung ating mga employers regarding po sa pagpapatupad na itong alituntunin para maiwasan ang heat stress, o kaya may mga katanungan po sila hinggil sa mga programa at serbisyo pong hinahatid ng inyong tanggapan, saan at paano po ba makokontak ang OSHC? Okay, Tim. Gusto ko sana pumunta sila dito. Kaya lang, baka mamaya maging victim pa sila ng heat stress. So, ang sasabihin ko na lang, yung mainit eh. Ang sasabihin ko na lang, yung telephone number 8929-6036 hanggang 39. Then, pwede rin sila, Tim Carla, mag-email sa amin, oed@oshc.dole.gov.ph o di kayo pumunta sa aming website, oshc.dole.gov.ph at sa aming FB, sa social media namin, dole.oshc. At meron din kami sa pangkalahatan, meron kaming regional extension units na matatagpuan din ang contact details nila sa aming website. So pwede nila kaming kontakin dito sa QC, pwede na rin silang kumontak sa aming regional extension units. Yan. Pwedeng magpatulong yung ating mga private establishments po, ED, para makapag-set up ng kanilang OSH program na nakapaloob kung paano but yung heat stress. Pwede, Carla. Saka nandiyan naman ang ating Department of Labor and Employment. Kasama rin natin sila, katuwang namin sila para magbigay ng advice, assistance sa kumpanya kung paano ma-improve ang safety and program nila. Kasama na ang approaches para tingnan ang mga manggagawa na makaiwas sa heat stress. Ayan. ED Jomar, binibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon ngayon po na magbigay ng mensahe at magbigay na din ng paalala, lalo na po doon sa ating nararanasan sa ngayon na napakatinding init talaga dulot ng El Nino, itong ating summer season. Go ahead, ED. Okay, thank you, Carla. Thank you, Tim. Pero yun again, bago matapos ang lahat, invite ko ulit ang lahat sa Gawad Kaligtasan at Kalusugan. 13th episode na to, ito'y open sa pribado at publikong establishmento, mapamalaki, mapalit pa ni micro at informal sector. So, ang mechanics po naka-upload na sa mga application forms, naka-upload na sa aming website. So tama po, kailangan natin dobleng pag-ingat dahil hindi lamang tayo nakakaranas ng normal na summer. Ngayon, kundi pati rin ang El Nino na ay may epekto. Ayon nga sa Pag-asa, patuloy nating mararanasan ang ganitong sitwasyon, ang ganitong init hanggang Mayo ngayong taon na to. Para sa kapwa natin manggagawa, dalasan natin ang pag-inom ng tubig, magsuot ng light material, damit na malamig sa katawan, magpahinga tayo kung kinakailangan. At kung ang trabaho ay nagre-require na matagal na exposure sa ilalim ng init ng araw, higit sa lahat, panatiling nating malusog ang ating pangangatawan. Kumain tayo ng tama, matulog ng sapat, at mag-ehersisyo, hopefully, araw-araw. Para naman sa mga employer, isipin natin ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Bigyan natin sila ng nararapat na personal protective equipment o panangga sa init ng araw. Bigyan natin sila ng pagkakataong magpahinga, dagdagan natin ang mga programa natin patungkol sa kalusugan sa loob ng sa lugar ng paggawa. Mag-ingat po tayong lahat ngayong panahon ng tag-init. Hindi po biro ang heat stress at maaari magkaroon tayo ng masamang epekto. Ang heat stress ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan, sa ating kalusugan. Siguraduhin po natin na tayo ay ligtas at malusog, hindi lamang sa ating trabaho, kundi para rin sa ating pamilya at para sa komunidad. At pag may nararamdaman kayo, magpatingin po tayo sa doktor. Yun lang po at maraming salamat, Tim. Maraming salamat, Carla, sa ibinigay niyo sa aming pagkakataon. Kaya sa ating mga kamanggagawa at employers na i-consider at magbigay sila ng tamang pangunawa dito sa heat stress. Oo, sa nangyayari ngayon, dapat medyo flexible tayo. Hindi na namin kayo patatagalin pa. ED Jomar, maraming salamat po sa palagiang pagpapakontak ng aming imbitasyon dito sa Dole sa AFP Radio.
More power po sa lahat na bumubuo ng OSHC. ED Jomar, stay safe po. At maraming salamat. Maraming salamat, ED. Maraming salamat. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si Occupational Safety and Health Center Executive Director, Engineer Jose Maria S. Batino. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa OSHC sa pamamagitan ng kanilang mga hotlines o sa pinakamalapit na OSHC Regional Extension Unit sa inyong mga lugar. Ang mga detalyeng yan ay matatagpuan sa kanilang website www.oshc.dole.gov.ph at syempre i-follow nyo na rin ang kanilang Facebook page. Type nyo lamang ang Occupational Safety and Health Center sa inyong search bars. Ayan, oo. Mas maganda no, Sir Tim, kung sa hotline na lang muna sila dahil medyo mainit ngayon. Lumabas. Oo. Sa loob lang muna tayo ng ating mga workplace. Pwede rin naman silang mag-send ng message through FB. Oo. Pwede rin na nabanggit din kanina ni Idoma yung kanilang email kung sa ating mga private establishments na nais na maghingi ng assistance ng para makapag-draft ng kanilang OSH program at ma-include itong kung paano yung mga para maiwasan ng heat stress. Ayan. Pwede kayo mag-email o tumawag sa OSHC. Punta lang kayo sa kanilang website. At maaari din, para sa inyong mga iba pang labor na related na mga tanong or may nais kayong malaman ng programo, bukas po ang ating Dole Hotline 134. Dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Nandyan din, Sir Tim, sa ating Facebook page yung mga advisories natin, no? Kung gusto nilang mabasa yung tungkol sa heat stress, ayan, meron tayong mga dinevelop na mga information para mas maintindihan ng ating mga kamanggagawa, pati na rin ng ating mga establishment, kung paano ba ito maiwas. At habang nandyan kayo, mga kamanggagawa, i-like nyo na rin ang ating Facebook page at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel para naman lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At ito na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, isa na namang programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Tim Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Bago po tayo magtapos, pinaalalahanan po ulit ang lahat ng ating mga kamanggagawa. Uminom po tayo ng maraming tubig at magpahinga kung pagod, sabi nga ni ED Jomar kanina, at umiwas sa mga matatamis na mga drinks. Ayan. So, ingat po tayong lahat ngayon na medyo mainit ang ating panahon. Dulot na rin yan ng summer at El Nino. Ayan. Tutok lang po ulit kayo mga kamanggagawa sa ating susunod na episode para sa iba pang mga programa at serbisyo na hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:39 a.m.
Ating pakinggan ang mga Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.